magsisimula na sa ating pagdiriwang. Isama po natin sa ating panalangin ng mga pasasalamat ni Susan Sarelo para sa kanilang kaarawan. Pasasalamat ni Margie Balawag, Gingab and Marquez family, Elenita and Kaskasan family, Regacho family, Fanlake family, Dorado family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Rachel Rodriguez, Luciano family, Dining family, Lino family, Emma Magtagnog, Dolores Casilag, Francisco Casilag, Benito Lim, Edna Laga family, El Amparo family, Arga family, Gilet Yupanco, Josie Bulonadi and family, Perbosidad family, Angelica Tolentino, Irma Ramirez, Rochi Harder, Diana Andaya. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling ni Emelita and Emelito Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldia Lim, at Carolina and Modesto Bilbabeno. Natatanging kahilingan ni Ronald Salamat, Gilet Yupanco, Aji and Ferdi Del Mundo, Vanji Villanueva and family, Princess Senet Arce, Edicia Mayorga, Jenny Lynn Mayorga. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Kaskasan, Conrada Ismael, Rodolfo, Dr. Nixon C., Angelina Pineda, Obencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edilberto Gonzales, Consuelo Enchodora Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mark Dison, Mariel, Lea May Pantino, Christian Anthony Vargas, Rosa Haplik, Alberto Maligon, Francisco De Sena, Pasencio De Lenia, Teresita Teocson, Ramiro De Sena, Maria Alona De Sena, Antonio Consuelo, Andrian, Armodito, Corazon, Alige, Nemesio, Victor, Ana, Juliana, Vicente, Ana Kena, Jose, Eric Ednalaga, Rosario Brown, Teofila, Juanito, Daisilyn, Lor, Francisco, Jose Sr., Roque, Geraldine Batalla, Tirso and Aurelio Salviejo, Leticia Orencio, Glenn Beltran, Gary, Hanme Jr., Emperatriz, Onofre, Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Ruel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia, Onofre Avila, Lucio Pronton, Glenn Beltran, Gary, Dolores Paredes, Rosendo, Virginia and Christine Manalanzan, Roberto and Zenaida Arce, Esmeralda, Noli, Maximo Sr., Rolly, Mamerto, Edion, Ida, Ramon, Norma Panganiban, Vivencio, Jengjeng, Simplicio and Lucia Sabado, Freddie Brown Jr., Jimmy Brown, Delia Angeles, Eric, Almira, Melencio, Walter, Rosalie, Anita, Jeffer, Remedios, Felix, Juanito and Amelia Antonio,
Laura Ver, Virgilio, Jesus, Jesus Jr., Erlinda at Caridad Flor, at ang mga kaluluwa ng mga dating naglilingkod sa ating parokya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mga kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa, at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya, kaisa niya sa pagdurusa sa krus. Tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod na Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na patungaw sa Jerusalem si Jesus. Kumuha sila ng mga palapa ng palma at lumabas sila ng lungsod upang siya'y salubungin. At ganito ang kanilang sigaw. Hosana, papurihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Nakita ni Jesus ang isang batang asno na sinakyan ito gaya ng nasusulat. Huwag kang matakot, kulangsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang iyong hari, nakasakay sa biserong asno. Hindi ito nauunawaan noon ng kanyang mga alagad, ngunit matapos mabuhay na muli sa Jesus, sa kanila naalalang ito ang sinabi ng kasulatan tungkol sa kanya at ganito ang nangyari. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus, halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. At ang mamumuno po sa ating pagdiriwang ngayon ay ang ating panauhing pari, Reverendo Padre Christopher Osares. In nomine Domini
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para sa krus namin ay akuin, para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mo sa mga pagdiriwang ng aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang manining. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa muka. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y Bawat taong makakakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal,
bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y pinapaya? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako'y pinapaya? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y pinapaya? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y pinapaya? Diyos ko, bakit naman ako'y pinapaya? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Masururi, Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus. Kaya't di na kila ng Diyos
sa langit at sansinuko. Masunurin Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus. Kaya't nilang ilan ang Diyos at binigyan ng alang tampok sa langit at sa sinuko. Subayin niyo ako. At sumayon. Ang pagpapasakit ng ating Panginoon Kristo ayon sa Kanya. Dalawang araw na lamang at isla ng Pasko at naginapay na walay daluan. Ang mga punong sacerdote at ang mga espiritu ay naghahanap ng paraan upang hingin na alalahanin si Jesus. At sinabi nila, Ngunit huwag sa kapistahan. Baka magkagulo ang mga tao. Looy nasa bitana si Jesus sa bahay ni Simon. Samantalang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisiklang albastro na puno ng mamahaling pabango. Ito'y dalisan na narito. Binasan niya ang sisiklang at ang pabango'y ibinubos sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang karoon at sila nag-usap-usap. Ano't inaksaya ang pabango? May pagbibisa na iyon ng higit pa sa 300 dinaryo at may bibigay sa mga dukha ng bayan. At sinisi nila ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, Bakit hindi siya inugulo? Pabayaan niyo siya. Mabuti ang ginawa niya ito sa akin. Habang palamoy kasama ninyo ang mga dukha, at anumang oras na inyong ibigin, ay magagawa niyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi niyo kasama sa habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi ko may binubuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa pag-ibig sa akin. Sinasabi ko sa inyo, saan man iparangal ang mabuti balita, mababanggit din naman ang ginawa niya ito bilang paalala sa kanya. si Judas Iscariote, isa sa 12, ay pumunta sa mga punong sacerdote upang pagkanunan si Jesus. Natuwa sila ng marinig ang gayon at nangakong bibigyan siya sa gabi. Mula nooy humanap na si Judas ng pagkakataon upang magpagkanunan si Jesus. Unang araw ng pista ng tinapay na walang libaduran, araw ng pagpatay ng kordero para sa Pasko. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad. Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa? Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dala isang walang tubig. Sundan niyo siya sa bahay ng kanyang papasukan at sabihin niyo sa may-ari. Ipinatatanong po ng guro kung saan siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa. Kasama ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa akin. Nagtungo sa bayan ng mga alagad at natapuan nga nila roon ng lahat. Yaya na sila unod sa kanila. At inihanda nila ang hapon ng Pampasko. Kinagabi ay dumating si Jesus kasama ang dalawa. Nang sila'y kumakain na, sinabi ni Jesus, Tandaan niyo ito. Isa sa inyo na kasalo ko'y magkakanulo sa akin. nanlumo ang mga alagad at isa't isa ng tanong sa kanya. Ako po ba, Panginoon? Sumagot siya. Isa sa
inyo nakasalo ko sa pagsawsaw ng tinapay sa kampo. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit sa aba ng tao magkakaroon sa kanya, mabuti pa sa tao niyaon ay hindi na pinanganak. Samantalang siya'y kumakain, dumukot ang tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan. Wika niya. Hinawakan niya ang kalis, at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila, at uminom sila lahat. Sinabi niya, Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong magbubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. umawit sila ng isang himno, at pagkatapos ng tungo sa bundok ng mga ulibo, sinabi ni Jesus sa kanila, Ako'y iiwan niyong lahat, sapagkat nasasaad sa kasulatan, papatayin ko ang pastol, at mga ngalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. sumagot si Pedro. Kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Tandaan mo, Sabi ni Jesus sa kanya, sa gabi ring ito, bago tumilaw ng makalawa ang manok o ay may katlo mo akong itatwa. subalit matigas na sinabi ni Pedro. Kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa. Gayon din ang sabi ng ibang alagad. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag ng Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Dito muna kayo at mananalangin ako. ngunit isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. At nagsimulang mapagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, Ang puso ko'y tigib ng hapis at halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at magbantay. pagkalayo ng kaunti, siya'y nagpatira pa at nanalangin na kung maaari, huwag nang dumating sa kanya ang oras ng paghihirap. Ama, Ama ko, Wika niya, mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang kalis na ito ng paghihirap. Gayon may huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masusunod. nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, Natutulog ka, Simon. Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang spirito'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. muling lumayo si Jesus at nanalangin. Ang dati niyang kahilingan ang siyang sinambit. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at naratnan na namang natutulog, sapagkat sila'y antok na antok. At hindi nila malaman kung ano ang kanilang sasabihin sa kanya. Sa ikatlong pagbabalik niya ay kanyang sinabi sa kanila, Tulog pa ba kayo hanggang ngayon? Kayo ba'y namamahinga pa? Tama na, dumating na ang oras ng anak ng tao'y ipagkakanulo sa masasama. Tayo na't narito na ang magkakanulo sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12, nakasama ng maraming taong may mga dalang tabak at pamalo. Inutusan sila ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng matatanda ng bayan. Ang taksil ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat. Ang hagan ko, iyon ang inyong hinahanap. Siya'y dakpin ninyo at dalhin, ngunit bantayang mabuti. Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guro, Bati niya, sabay halik. At sinunggaban si Jesus ng mga tao at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga naroon at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang tenga na yun.
At sinabi ni Jesus sa mga tao, Tulisan ba ako at naparito kayong may mga dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Nagsitakas ang mga alagad at iniwan siya. Sinundan siya ng isang binatang walang damit sa katawan, maliban sa balabal niyang kayong lino. Sinunggaban siya ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas na walang kadamit-damit. At dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong saserdote. Dooy nagkatipon ang lahat ng punong saserdote, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Si Pedro na may sumusunod sa kanya, ngunit malayo ang agawat. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote na upo sa tabi ng apoy at nagpainit ng kasama ng mga bantay. Ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng maipararatang kay Jesus upang maipapatay siya. Ngunit wala silang makuha. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nagkaisa ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi laban sa kanya at nagsabi ng ganitong kasinungalingan. Narinig naming sinabi niya, gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao, at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Gayon may hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patotoo. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus. Ano ang masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit di ka sumagot? Ngunit hindi umimik si Jesus. Hindi siya nagsalita gapatok man. Muli siyang tinanong ng pinakapunong saserdote. Ikaw ba ang Mesiyas? Ang anak ng kataas-taasan? Ako nga, Sagot ni Jesus. at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyong siya'y dumarating nasa alapaap ng langit. Winarak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? ang hatol nilang lahat ay kamatayan. At niluran siya ng ilan, piniringan at pinagsusuntok, kasabay ng wikang, Hulaan mo nga, sino ang sumuntok sa iyo? at pinagsasampal siya ng mga bantay. Si Pedro na may naroon pa sa ibaba sa patio, nang dumating ang isa sa mga alila ng pinakapunong saserdote. Nakita ng babaeng ito si Pedro na nagpapainit sa apoy at kanyang pinagmasdang mabuti. Kasama ka rin ng Jesus na iyang taga-Nazaret. Sabi niya, ngunit tumanggi si Pedro. Hindi ko nalalaman. Hindi ko nauunawaan ang sinasabi mo. Sagot niya. At siya'y lumabas sa pasilyo at tumilaok ang manok. Nakita naman siya roon ng alilang babae at sinabi sa mga naroon, Ang taong ito'y isa sa kanila. ngunit itinatwa na naman ito ni Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi na naman kay Pedro ng mga nakatayo roon, Talagang isa ka sa kanila. Taga-Galilea ka rin. Sumpain man ako ng langit. Talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. Sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Naalaala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus. Bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay makaitlo mo akong itatatwa. At siya'y nanangis. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinila kay Pilato.
Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo na ang nagsasabi. Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakapatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya sa isang bilanggo. Ibig ba ninyong palayain ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kaniya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsula ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato. Ipako sa krus! Sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Ipako siya sa krus! Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutol sa kaniya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kaniya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaghahampas nila sa tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inilasan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kaniya ang krus ni Jesus. At kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi, Golgota. Ibig sabihin, pook ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kaniya. Ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus. Isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy, natupad ang nasasaad sa kasaluatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tangong nagsabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus! Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan, na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya. Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat
hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-3 ng hapon, si Jesus ay sumigaw. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo! Tinatawag niya si Elias! may tumakbo at kumuha ng spongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tignan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Lumuhod ang lahat. Tumayo ang lahat. Biglang nawarak sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. naroon din ang ilang babae na nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni na Santiagong bata, at Jose, at si Salome. Mula pa sa Galilea ay nagsisunod na sila at naglingkod kay Jesus. At naroon din ang iba pang babaeng sumama kay Jesus sa Jerusalem. Nang magtatakip silim na, dumating si Jose na taga Arimatea, isang iginagalang nakagawad ng Sanhedrin. Siya'y naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos, sapagkat araw noon ng paghahanda o bisperas ng araw ng pamamahinga. Naglakas loob siyang lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus. Kaya't ipinatawag niya ang kapitan at tinanong kung ito'y totoo. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Bumili si Jose ng kayong lino. Nang maibaba na ang bangkay ng kanyang binalot sa kayong ito at inilagay sa libingang inuka sa tagiliran ng dalisdis na bato. Pagkatapos, iginulong ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Jose, at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pakibati naman po ang inyong mga katabi ng magandang umaga. At habang binabati niyo sila, pakitanong nga po, kapatid, saan ang punta mo ngayong mahal na araw? Sa bahay. Siguro po meron sa atin dito, sa mahal na araw ay uuwi ng probinsya para magbakasyon. Yung iba naman
ay uuwi kung saan sila, kung saan yung mga mahal sa buhay nila. At yung iba naman po ay ang mahal na araw, ito yung panahon na lang kanilang pagpapahinga at pagninilay. At meron ding iba, tuwing mahal na araw, ang ginagawa po nila ay magbibisita iglesia. At ito po ay nakakatulong sa ating spiritual na buhay habang tayo po ay nagninilay sa mahal na araw. Mga kapatid, ngayong linggo po, ngayong araw, tayo po ay nagdiriwang ng linggo ng palaspas o sa tawag na Palm Sunday. Ang tanong po ay, bakit kailangan natin ng palaspas? Kung napapansin niyo po kanina, habang tayo ay nagpo-prosesyon o bago pa lang mag-prosesyon, gumamit tayo ng palaspas. At pagpasok ng prosesyon, merong mga balabal, merong palaspas sa daanan bago pumasok ang pari. Ano po ba ang kahalagahan ng palaspas sa araw na ito o sa pagdiriwang natin ng mahal na araw? Mga kapatid, ang palaspas po ay simbolo ng tagumpay at kapayapaan. Yun po ang kahulugan ng palaspas. Kaya kung ihahambing natin ang ating pagdiriwang ngayong araw, ang araw na ito ay ang paggunita natin sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ang palaspas ay simbolo ng tagumpay at kapayapaan at ang araw na ito ay ang paggunita ng matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. O tinatawag po natin na the entry of Jesus into Jerusalem. At sabay sa pagpasok, inawit po natin ang Hosana sa anak ni David, Hosana sa kaitasan. Ang salitang Hosana ay isang awit na pagpupuri sa Diyos dahil ipinadala niya sa Jesus sa kanyang bayan. Ang salitang Hosana ay isang pagpupuri. At ang araw na ito rin po ay tinatawag natin na Passion Sunday. Kung titingnan po natin ang ordo sa araw na ito, ang nakalagay po ay Palm Sunday of the Lord's Passion. Ano pong meron? Dahil naririnig natin sa Ebanghelyo, which is napakahaba ang ating Ebanghelyo ngayon. First time ko din po na mag-preside ng Palm Sunday. Ako ay magtatatlong taong pari na. Pero naramdaman ko talaga din yung storya ng Ebanghelyo. Yung pagpapakasakit ni Jesus. Ramdam na ramdam. Ang sigaw ng Hosana ngayong araw ay siya ring magiging sigaw na ipako siya sa krus pagkatapos ng 5 araw. Minsan ganun din po ang nangyayari sa buhay natin. Kung sino yung mga taong nagluluklok sa iyo sa pwesto, ang siya ring mga taong magpapababa sa iyo. Kung sino yung mga taong pumupuri sa iyo, ang siya ring mga taong sisira sa iyo. Hosana sa anak ni David, pagkatapos ng 5 araw, ipako siya sa krus. Mga kapatid, ang linggo ng palaspas ay nagsisilbing pintuan ng mahal na araw o tinatawag nating entrance to the Holy Week. Isang linggo tayong maglalakbay at magninilay patungo sa araw na muling pagkabuhay ni Jesus. 4 na pong araw po tayong maghahanda para sa araw na muling pagkabuhay. Pero ang mahal na araw ang siyang magbibigay sa atin ng hudyat upang mas mapaigting pa natin ang ating paghanda para sa muling pagkabuhay. Meron po tayong tinatawag na intense preparation for the coming Easter celebration. At ito po yung isang linggo na ito, ang mahal na araw. Kaya kung titingnan po natin ang mabuti, ang mga darating na kaganapan sa mahal na araw, binibigyan po tayo ng hudyat kung paano mas maging makabuluhan
ang ating pagdiriwang na ito. Paano ba tayo magdiriwang ng mahal na araw? Paano ba magiging meaningful ang mahal na araw natin? Sa paglalakbay natin sa linggong ito, pinapaalalahanan tayo ni Jesus tungkol sa kanyang pagpapakasakit, dala ng kanyang pagmamahal sa atin. Isipin po natin na mabuti na may Diyos tayong handang ibigay ang kanyang sarili para sa kapakanan ng nakakararami. Na mayroon tayong Diyos na walang sawang nagpapaalala sa atin paano mamuhay ng may kabanalan. Sa Ebanghelyo, narinig po natin na si Jesus ay sumakay sa asno pagpasok niya sa Jerusalem. Sumakay siya sa asno at hindi kabayo gaya ng mga kawal o ibang may kapangyarihan. Ipinakita ni Jesus ang kanyang kababaang loob at ang pagiging mapagkumbaba. Ito nawa po ay tularan natin. Sa pagdiriwang natin ng mahal na araw, magkaroon nawa tayo ng kababaang loob at maging bukas nawa tayo sa mga mensahe sa atin ng Panginoon. At pagdating naman po ng Huwebes Santo, ang pagdadalo natin sa huling hapunan o Last Supper na kung saan itinatag ni Jesus ang kanyang banal na Eucharistia, tanda ng kanyang permanenteng presensya sa atin. Sinasabi po niya, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Binigyan din niya tayo ng utos na tayo ay magmahalan sa isa't isa. Pinapaalalahanan tayo ni Jesus, lalong-lalo na sa ating paghahanda sa muling pagkabuhay, sa ating pagdiriwang sa mahal na araw, na magpakumbaba, na magmahalan sa isa't isa. Gayon din, tinuruan niya tayo na sa pamamagitan ng paghuhugas ng mga paa, tanda ng ating pagiging Kristiyano ay isang paglilingkod sa kapwa. Sinabi ni Jesus na kung siya ay tinatawag nating Panginoon, na hinuhugasan niya ang kanyang mga alagad, tayo pa kaya? Isa itong paalala sa atin na sa panahon ng Kwaresma, sa panahon ng ating paghahanda sa mahal na araw para sa muling pagkabuhay, tayo nawa ay matutong maglingkod sa ating kapwa. Hugasan natin ang paa ng ating kapwa gaya ng ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad. At sa Biyernes Santo naman po, tayo ay nagiging saksi sa pasyon at kamatayan ng ating Panginoon na siyang katuparan ng kanyang misyon dito sa lupa. Makakasalamuhan natin si Maria at si Juan na nakatayo sa tabi ng krus, na siyang nagiging saksi na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi lamang ipinapahayag sa pamamagitan ng mga salita, ngunit ito rin ay ang pagbibigay ng kanyang anak hanggang sa kamatayan doon sa krus. Araw-araw, sa mahal na araw, tayo po ay naghahanda. At iba't iba ang mensahe na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang misteryo naman ng Sabado Santo ay ang pagkakaroon ng presensya ng Panginoon sa mga namayapa o sa mga patay. Kahit na ang kamatayan ay mawawala ng kalungkutan dahil ang Panginoon ay naroon para bigyan ng aliwan ng mga namayapa. Ang araw ng Sabado Santo ay tinatawag din natin na ang pagpapahinga ng Panginoon sa libingan. Sa araw na ito, medyo nakikita na po natin ang kaunting liwanag ng pag-ibig ng Diyos. At ang liwanag na ito ay mapupuno sa linggo ng muling pagkabuhay. Mga kapatid, magiging makabuluhan lamang ang ating paghahanda sa mahal na araw
kung tayo po ay nakikilahok sa mga relihiyosong gawain na akaakibat sa araw na ito. Wala pong kabuluhan, wala pong, kumbaga, walang silbi ang mahal na araw kung tayo mismo hindi tayo nakikilahok sa mga aktibidad sa 5 linggong ito, sa 5 araw na ito, o sa 7 araw na ito bilang paghahanda natin sa muling pagkabuhay. Kaya nga po, itong araw na ito ang siyang simula ng ating paghahanda. Pagnilayan po natin. Pag-isipan po natin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. At ang pag-ibig na yon, ibinigay niya ang kanyang anak, nagpakasakit sa ating lahat para tayo'y maligtas. Ito po ang ating pagnilayan sa mahal na araw. Magsisi tayo, maging bukas tayo, tanggapin natin si Jesus. Tanggapin natin ang mga aral niya at ang aral ng Diyos sa atin para mas makapuluhan pa ang ating paghahanda. At sa huli, pagdating na muling pagkabuhay, karapat-dapat nating tanggapin ang kaligtasan na bigay ni Jesus para sa atin. Mga kapatid, umaasa po ako na sana tayo ay maging handa at maging bukas para sa mensahe ng linggo ng muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay siya ring muling pagkabuhay natin. Isang mapagpalang mahal na araw po sa ating lahat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, doong magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, buong kababaang loob, nating itaas sa ating Ama sa langit ang ating mga panalangin. At alang-alang sa pagpapakasakit at kamatayan na Jesus, manalig tayong diringgin niya ang ating panalangin. Sabihin natin, Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa sambayan ng Kristiyano, upang ang malapalaspas ay maging tanda ng pagsunod ng bawat isa sa halimbawa ni Kristo, na nag-alay ng sarili sa krus, upang matutunan ng bawat isa na mag-alay ng kanilang oras, kakayanan at yaman sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig, upang mapabatid ng lahat ng tao na walang patutunguhan ng pagkamakasarili at matatamo lamang ang tunay na kagalakan sa pakikipagkapwa at pagtulong sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, naghihirap at naghihingalo,
upang ang pagpapakasakit at pagbuhos ng dugo ni Kristo ang maghatid sa kanila ng paghilom, kapayapaan at bagong lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, upang piliin nating lumakad kasama ni Kristo, manatiling kasama niya sa panalangin, tumayo sa paanan ng krus, upang sa huli ay makasalo tayo sa kagalakan at kaligtasan ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, makasapit nawa sila sa bagong Jerusalem sa pamamagitan ng pag-aalay ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ipakita mo ang iyong pag-ibig sa anak mong nakabayubay sa krus. Alang-alang sa kanyang pag-alay, dinggin mo nawa ang mga panalangin itinataas namin sa iyo. Gawin mo kaming kaisa niya upang amin siyang masundan at makisalo kami sa kanyang buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumasa amin nawa ang iyong pagpapaunlak
na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasusungan namin, kaya namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilangan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, nagkaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinapalang ng paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kapanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo at bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagaling na utos na turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas mo. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming binanamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian sa walang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga naiyahan sa kanyang bigay.
pasanin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mo kaming makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga paanyaya, sa ika-26 ng Marso, Martes Santo, ay ang ating pong pabasa na magsisimula sa ganap na ika-7 ng umaga hanggang sa ika-12 ng hating gabi. Mayroon pa rin po tayong banal na misa sa ika-6 ng umaga. Sa ika-28 ng Marso, Huwebes Santo, ang ating pong Christmas sa Manila Cathedral ay sa ganap na ika-6 ng umaga. Sa ika-5 ng hapon naman ay ating pong misa ng huling hapunan. Sa ika-29 ng Marso, Biyernes Santo, ang ating pong morning prayer ay sa ganap na ika-6 ng umaga na susundan ng Estasyon General. Sa ika-12 ng tanghali ay ang ating 7 palabras
na susundan ng pagdiriwang ng pagpapakasakit ng Panginoon at pagpaparangal sa krus sa 3 ng hapon. Ito'y susundan ng prosesyon ng Santo Entierro, prosesyon de Silencio at Tinebre. Sa 30 ng Marso, Sabado de Gloria, ang ating pong morning prayer ay sa 7 ng umaga. Ang bihilya ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ay sa 8 ng gabi, na susundan naman ng salubong. Sa 31 ng Marso, araw ng Linggo, ay ang Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ang ating pong banal na misa ay sa 6 ng umaga, 9 ng umaga at sa 6 ng gabi. Maraming salamat po. Tayo po ay magkakaroon ng second collection. Iwan sa Diyos, may kapwang sarili, dapat halingan ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay, pagsakapwa buhay mo ay naalam. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganiyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganiyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwara ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan, upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtan nawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipan ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglingkod sa kaniluman, tayo'y nagdadala ng kalikanang kalikasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.